Nalalapit na ang pagtatapos ng laban nila Yuji at Sukuna. Kaya sa kabanatang ito, makikita na natin ang paghahanda ng kwento sa konklusyon ng kanilang duelo. Kabilang dito ang pagkagising ni Megumi, ang paglabas ng huling daliri ni Sukuna, at ang pagbuhos ni Yuji sa lahat ng kanyang lakas. Alam kong matagal kayong naghintay, kaya di na ako magkapaligoy-ligoy pa. Tara na, let's go! Nagsimula ang kabanata sa eksena kung saan makikita natin si Megumi Fushiguro habang kausap si Yuji. Sinabi ng binata sa ating bida na tama na. Nangangahulugan na kinukumbinsi pa rin siya ni Yuji na gumising at paglabanan ng pagsanib sa kanya ni Sukuna. Ayon kay Megumi, ginusto niyang lumikha ng isang mundo kung saan hindi makakaranas ang kapatid niyang si Chumiki ng kahit na anong pagdurusa. O kung hindi posible ito, kahit man lamang sana manatili sila sa simpleng buhay ng kanyang kapatid. Kung saan, kakain lamang sila ng mga lutong bahay, pagmamasdan ng napakagandang sikat ng araw, at papanoorin niya si Chumiki na maglakad kasama ang mga katulad ni Yuji. Para kay Megumi, ito ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Pero, napagod na siya. Sobrang nakakalungkot nito, lalo pat alam nating hindi na mangyayari ang simpleng pangarap ni Megumi dahil sa paglisa ni Chumiki. Sinagot ni Yuji ang nilahad ng kanyang kaibigan sa pagkukwento. Ayon sa binata, nagkaroon ng kanyang lolo ng lung cancer kaya pinapili ito ng mga doktor ng alternatibong paraan upang harapin ang karamdaman. Tinanggihan ng kanyang lolo ang napakasakit na medikasyon at pinili na lamang nitong dalhin na araw-araw ang sakit. Medyo nakakaiyak din ang kwentong ito ni Yuji sapagkat alam nating naging mabuting lolo sa kanya si Wasuke at silang dalawa na lamang ang naging magkasama simula noong bata siya. Ipinagpatuloy ni Wasuke ang kanyang buhay, ngunit may mga pagkakataon na narinig ni Yuji ang tungkol sa euthanasia. Hindi niya masyadong naiintindihan kung bakit pinipili ng mga tao ang paraang ito, pero alam niyang nasasaktan sila habang ginagawa ang desisyon. Ang euthanasia o mercy killing ay isang paraan kung saan nagdidesisyon ng isang pasyente o ang kanyang pamilya na tapusin na ang buhay ng pasyente para hindi na ito mahirapan pa sa kanilang karamdaman. Mas naintindihan ni Yuji ang desisyon ng kanyang lolo matapos niyang pumasok sa Jujutsu High. Nakatagpo siya ng maraming taong napunta sa isang sitwasyon na wala nang makakatulong sa kanila kundi ang mabilis na kamatayan. Kaya, naiintindihan niya ang kagustuhan ni Megumi na sumuko at hindi niya kayang sabihin sa kaibigan na ipagpatuloy nito ang buhay. Bumalik ang eksena sa kasulukuyan. Makikita natin si Sukuna na nasa orihinal na niyang anyo habang gumagamit ng hollow wicker basket. Bumalik na din ang mga pinsala ni Yuji. Pero ang lugar kung nasaan sila ay pareho pa din ang lugar kung saan natapos ang chapter 265. Ayon kay Sukuna, gagamitin niya ang abilidad na inasahan ni Gojo para pagalingin ang burnt out technique nito habang nasa loob ng simple domain. Pero masyado itong mapanganib sapagkat hindi pa din lubusang gumagaling ang utak ng King of Curses dahil sa Unlimited Void. Ang kakayahang tinutukoy ni Sukuna ay isang teknik na pinapaniwala ang imposibleng gawin bago ito gamitin ni Gojo, kaya masyadong ang delikado ito kapag nagkamali siya. Sumugod si Yuji kay Sukuna. Sinipa naman siya ng King of Curses. Sinalo ni Yuji ang binti nito at siniko ito sa hita, kaya binigwasan siya ni Sukuna. Nagresulta sa pagbagsak ng ating bida. Masayang masaya siguro ang tatay ni Sukuna habang pinapanood niyang binubugbog si Yuji. Sinuntok ng malakas ni Sukuna ang katunggali kaya tumalsik ito ng malayo. Sumigaw ang King of Curses sa pagkasabi na nasopresa siya sa kanyang lakas sapagkat hindi niya alam na ang pagkaawa sa kanya ni Yuji ang magbibigay kay Sukuna ng mas matinding pagnanais na pahirapan ng ating bida. Matatandaan na nanggigil si Sukuna kay Yuji dahil masyadong nag-feeling main character ito sa nakaraang kabanata. Inisip ng King of Curses kung anong klaseng kaligayahan kaya ang mararamdaman niya habang pinapaslang ang mga taong magbabayad sa kasalanan ni Yuji. Galit na galit ang ating bida habang nakatitig kay Sukuna. Kung atin ding maaalala, pinagbantaan pa ni Yuji si Sukuna na tatapusin niya ito gamit ng isang abilidad na kayang pumaslang sa katunggali. Hindi pa natin alam kung ano ito, pero mukhang hindi ito siniseryoso ni Sukuna. Kapabayaang maaaring pagsisihan ng King of Curses. Lumipat ang eksena sa isang lugar na nakita na natin noon. Ito ang lugar kung saan pumunta si Gojo para makita ang batang Megumi. Sa pagkakataong ito, imbis na si Gojo, si Yuji ang nasa harapan ng batang Megumi. Ang eksena kung nasaan sila ang gumising noon sa kamalayan ni Megumi ukol sa mundo ng Jujutsu.
Bumalik tayo sa tagpong ito ngayon para gisingin muli si Megumi dahil marami pang naghihintay sa kanya sa tunay na mundo. Tinanong ng batang Megumi kung anong problema sa mukha ni Yuji. Sumagot ang maluha-luha nating bida sa pagkasabi na magiging malungkot ang lahat kapag hindi nila makakasama pa si Megumi. Ang tinanong ni Megumi ay kapareho din ang tinanong niya kay Gojo noong nagkita sila sa lugar. Bumalik muli ang eksena sa kasulukuyan kung saan makikita natin ang isang paa ni Sukuna na biglang nahulog sa anino na nasa lupa. Ang aksyong ito ay walang dudang ginagawa ni Megumi. Nagulat si Sukuna sa nangyari. Sinabi niya na ang Ten Shadows technique ay hindi na gumagana at si Mahoraga ay tuluyan ang nawasak. Kaya ang pangyayari ay tiyak na kagagawa ni Megumi. Dagdag pa ng King of Forces na ang kaluluwa ni Megumi ay nailagay na niya sa kadiliman matapos ang bat ritual. Pero dahil sa dismantle ni Yuji, muling nabubuhay si Megumi. Ang bat ritual na tinutukoy ni Sukuna ay ang paglubog niya sa dugo at laman ng mga cursed spirits upang mapalapit ang kaluluwa ni Megumi sa kasamaan. Dulot ng tulong ni Megumi, nagawa ni Yuji na masuntok si Sukuna at mapatalsik ito. Ngumiti ang ating bida dahil sa kaalamang lumalaban na si Megumi. Hindi ito ang unang beses na pinipigilan ni Megumi si Sukuna na pagharian ng kanyang kaluluwa. Sinubukan na din niya ito noon sa chapter 214. Pinagsusuntok pa ni Yuji si Sukuna. Tumama ito lahat sa King of Forces. Sinipa ni Sukuna ang ating bida. Pagkatapos ay hinawakan niya ito sa ulo. Ganon din ang ginawa ni Yuji. Kasunod nito ay nagbitaw sila ng sunod-sunod na suntok sa ulo ng isa't isa. Huwag natin kakalimutan na ang bawat suntok ni Yuji ay merong epekto na pinsalain mismo ang kaluluwa ng King of Forces. Naging dahilan para dumistansya bahagya si Sukuna at sabihing hindi kakayanin ng kanyang reverse curse technique na paghilumi ng mga pinsalang dinudulot ng kamao ni Yuji. Maaaring magdulot ito para mawasak ang Hollow Wicker Basket. Ang mga simple domains gaya ng prototype nito na Hollow Wicker Basket ay posibleng masira. Pero ang patuloy na paggamit ni Sukuna ng hand signs at chants gamit ang ikalawang pares ng kanyang kamay at ikalawang bibig ang tumulong para maging mas matibay ang kanyang simple domain. At kayanin nito ang mga sure hit effect ng domain expansion. Ipagpapatuloy pa sana ni Yuji ang pagsuntok pero biglang may mga paghiwang tumama sa kanyang kamay at puminga sa matigas na balat na braso ni Yuji. Bumalik na ang cleave at dismantle ni Sukuna sa tulong ng teknik na nakita niya kay Gojo. Madami ng sinalong cleave at dismantle si Yuji mula kay Sukuna pero ngayon lamang nawasak ang proteksyon niya sa kanyang braso. Nagpapalagay ito sa atin na maaaring nasa limitasyon na rin ng ating bida at si Sukuna naman ay may nakatago pa ring lakas na pwede niyang gamitin anumang oras. Matapos mapanumbalik ang kanyang curse technique, nagsagawa muli si Sukuna ng hand sign upang buksan ang kanyang malevolent shrine. Ngunit kahit natapos niyang bigkasin ng domain expansion, nanlaki ang mga mata niya sa kanyang nakita. Nasa harapan niya si Yuji at wala na ang dalawang daliri nito sa kamay. Sa chapter 212, nakita natin na piningas ni Sukuna ang hiniliit ng kaliwang kamay ni Yuji para ipakain kay Megumi. Hindi masyadong naging malinaw kung napatubo ba ni Yuji ang daliring ito. Pero sa mga sumunod na chapters, bahagya nating masisilip na parang putol pa rin ang hiniliit ng ating bida. Ang nakakapagtaka ngayon ay kung nasaan ang palasingsingan ni Yuji. At bakit pati ito ay putol na rin. Sa huling pahina ng chapter 266, makikita natin ang isang lugar na napupuno ng hagdan. Meron itong mga kable na nakakonekta sa mga pader at gumagapos sa isang bagay na nasa gitna ng gusali. Ang bagay na ito ay ang isa sa mga daliri ni Ryomen Sukuna. Sinabi noon ni Sukuna na ipinakain ni Yuta ang huling daliri niya kay Rika. Nagdulot para magaya ng binatang sorcerer ang cleave. Pero hindi pala ganito ang nangyari sapagkat nakikita natin sa kasalukuyang kabanata ang huling daliri ng King of Forces. May dalawang posibilidad akong naiisip kung paano nagawa ni Yuta na makopya ang cleave. Una ay dahil sa Soul Switch training. Maaaring nung nagpalit ang kaluluwa ni Yuji at Yuta, nadiskubre ng sorcerer na nakakagamit ng ating bida ng cleave. Kaya nakopya din ito ni Yuta habang nasa katawan ni Yuji. Ang pangalawang posibilidad ay maaaring ipinakain ni Yuji ang kanyang palasingsingan kay Rika. Dulot nito, nakopya ni Yuta ang lahat ng curse technique na meron si Yuji. Malaki ang posibilidad na gusto lang ni Yuta si Sukuna sa pagbibigay dito ng paniniwalang kinain ni Rika ang huling daliri niya kahit ang totoo ay daliri ni Yuji ang ginamit ni Yuta. Siguro
Ginawa nila ito bago sila mag-switch training ni Yuji, kaya hindi pa marunong ang ating bida sa paggamit ng reverse curse technique at hindi niya muling napatubo ang kanyang daliri. Ang panlilinlang na ito ang naglagay kay Sukuna ng kaisipan na wala na ang huli niyang daliri, kahit ang totoo ay hawak pa rin ito nila Yuji. Kaya ang tanong ngayon ay kung ano ang gagawin ng ating mga bida sa daliri ni Sukuna. May pababalikin ba silang karakter para subukang wasakin ang parte ng kaluluwa ni Sukuna na nakatago dito? Anong lugar din ang kinaroroonan ng daliri ni Sukuna? Kapareho ba ito ng lugar kung saan ikinulong ni Gojo si Yuji para isil ito? At anong kahalagahan ng huling daliri ni Sukuna para sabihin ng kabanata na dadating na sa sukdulan sa susunod na chapter ang laban ng dalawa? Pag-uusapan natin yan, kaya sana ay abangan nyo ang aking mas mabusising paliwanag ukol sa mga katanungang ito sa susunod kong video. Shoutout muna kanila! Jonnefer Canabano, Mark Anthony Marquez, Justin Lambino, pati na rin kanila Jonis Hanginon, Raf Adrek, Prince Aquino. Ito po ang aking full chapter review sa chapter 266 ng Jujutsu Kaisen. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!